Okay. Bakit wala pala akong upload for the past few days or parang 1 week na din? Ito nga yun guys, story time lang tayo. Hindi ko alam, pero parang nangyari na to last time eh. Nung sobrang motivated ako sa isang bagay na ginagawa ko, apparently si universe somehow, hindi ko alam, parang hello, what's up? Today, mag-check lang tayo ng ilang mga materials na ginagamit natin for vlogging. Simulan natin sa ating bagong biling TNW A30 microphone. Unbox natin siya guys. Actually, binili ko to para sana i-attach ko dito sa Insta-Ace Pro natin. Yun lang, parang hindi siya compatible. So, balik tayo dun sa ginagamit natin na isa pang item, which is itong local na nabili natin na connector. This one, yung pang mic. Attach natin siya para mas malinaw yung audio. Tingnan nyo ba kung may difference ba? Hello, mic test. Ayun lang. So, yun. Yan yung isa sana sa pinurchase natin, yung A30. Siguro gagamitin na lang natin to pag nag-voice over tayo kapag nakopy na natin yung file papunta dun sa iPad or sa ating ginagamit na files. So usually kasi pagkakuha ko ng video, tina-transfer ko siya using naman itong ating SD card. Ang ating 1TB na storage. So very useful ito. Huwag niyo akong gayahin na ang ginawa ko kasi before, diretso ko lagi SD card to editing ko. So, nangyari na corrupt siya sa lahat ng files ko nung December. Makikita nyo yun dun sa previous mga vlogs natin. Sobrang frustrated talaga ako. Anyway, bakit wala pala akong upload for the past few days or parang 1 week na din? Ito nga yun guys, story time lang tayo. Hindi ko alam, pero parang nangyari na to last time eh. Nung sobrang motivated ako isang bagay na ginagawa ko, apparently si universe somehow, hindi ko alam, parang ayaw ba niya na mag-improve ba? Yun yung medyo na-frustrate ako for the past few days kasi nga parang nakaset talaga ako, gagawin ko to physically, mentally, spiritually, blah blah blah. Yun, so medyo nakaka-dishearten lang. Hindi ko alam kung kayo ba na-experience natin dito na pag ayun na yung momentum, biglang may nangyayaring accident. Should I call it accident? Ayun, sobrang na-disheartened ako. So, since January kasi diba, alam nyo naman, sobrang gusto ko yung nag-walk. Ang mantra ko nga dapat, 10,000 steps a day. Kung di ko ma-meet yung 10,000 ng araw na to, definitely babawiin ko siya the next day. Apparently, hindi nakikisama yung body natin sa part na yan. Kaya sobrang na-disheartened ako na parang nawalan ako ng gana na ituloy pa yung mga ibang ginagawa ko. Nagpahinga ako and so far talagang pati yung pag-edit sobrang dinefer ko siya. Pero, ang realization ko din itong today, hindi pala ako dapat nag-stop. Siguro meron yung part doon na hihinto mo, pero dapat, yun nga yung test eh. Kahit na may mga ganong circumstances, dapat lang talaga, ipupush mo pa rin yung sarili mo na gawin pa rin yung mga routine na yun. Medyo nakaka-dishearten siya, pero it shouldn't stop me doon sa pag-continue pa rin ng routine ko, like pag-edit, pag-ganyan. I'm still finding, syempre dapat, doon papasok yung why mo. Bakit mo nga ba ginagawa yung mga ginagawa mo? Dapat hindi isang dagok lang, ayaw mo na. So, yun yung lesson ko na pero hindi ko naman ini-invalidate yung nararamdaman ko. It's just, siguro nga, yung rest kailangan ko talaga, pero dapat hindi din siya nag-stop sa akin na totally, hininto ko talaga lahat eh. Lahat, as in. Editing, yung pag-video, daily vlogging, parang nag-shutdown ako nung nakaraang week. But I hope this week, it will be a little bit different. Pinilit ko talaga yung sarili ko na sabi ko, today, kailangan makapag-video ako at least 1 minute, makapag-upload, makapag-basa pa, ganyan. Sobrang exhausted ka
Kasi nga, ang nangyari nga, kwento ko lang din. So, yun nga, 10,000 steps a day, di ba? Tapos biglang, for 3 days, hindi ako nakalakad. Sobra yung knee pain ko na pag inaapa ko siya, hindi ko talaga kayang lumakad. So, nakahiga lang ako. Sobrang na-frustrate talaga ako. Yun lang yung gusto kong sabihin na parang, ano ba? I'm trying my best nga na to change kung ano man yung lifestyle habit na ginagawa ko. I'm very mindful sa kinakain ko and gumagalaw naman talaga ako. How come, despite ng effort, bakit kaya ganon? And then, it reminded me na at the end of the day, pag may gusto talaga kayong gawin si Lord, wala kang magagawa eh. Ang pinagdadasal ko lang, sabi ko, Lord, hindi na ba ako makakalakad? May ganong feeling, sobrang talaga ako na parang grabe yung fear ko. Pero sobrang nagdasal din ako at the same time. Parang, Lord, kayo na po bahala. Tapos nung ika-Sunday, ano yan, February 15, hindi ko makalimutan, nakalakad na ulit ako. So, it humbled me, yes. Hindi mo dapat inaalis si God sa equation. Kung ano man yung ginagawa mo, kung ano man yung goals mo, I think at the end of the day, dapat ang center ng lahat ng ginagawa natin, huwag nating alisin si God sa picture. Ni-remind na naman din ako ulit. Kasi, noong 2024, doon ang dami-dami kong ginagawa. Hindi ako masyadong prayful. Parang, sige lang. Tuloy-tuloy ka lang. Pero ngayon, dapat pala hindi ka na. Magiging attentive ako na maglalaan ako ng oras. Ano ba naman yung bago ko matulog? O kaya pagkagising. Tapos, kahit masaya, kahit malungkot, yun lang. Yan. Tapos mas maging masipag. May nadaanan nga akong quote. Hindi ko alam kung familiar kayo. If you are given so much, much is also expected in return. So, kung binibigyan ka ng talent, ng skills, dapat ginagamit mo siya, ni-utilize mo siya na mas maging mabuting tao, mas makatulong, mas makapag-share ng alam mo sa mundo. It humbled me, it reminded me na lahat ng meron ka, hiram lang yan. Hiram lang yan. Hindi ikaw ang may gawa lahat yan. Hindi ikaw magaling. Magaling ka, yes, per se. Pero saan ba galing yung galing mo? Diba? Doon din naman sa taas. So, yung frustration ko noon, sabi ko, tama ba na ma-frustrate ako? Naramdaman ko siya eh. Ayokong sabihin, nagpapaka-hypocrite ako na hindi ako nasasaktan. Nasaktan ako na parang, ano ba yung kailangan kong gawin? Bakit naman, eto na okay na nga eh. Nag-i-improve na nga ako. May improvement na. Pero yun nga, it reminded me na sa lahat ng improvement na ginagawa mo, dapat at the end of the day, inaalay mo yun dun sa itaas. Kasi wala ka kung wala siya. Sente ba? So yun. Grabe talaga yung ano ko nun, yung fear ko. Di ko alam kung maiintindihan niyo ako sa part na yun, pero ganun pala yung feeling pag hindi ka talaga makalakad. Grabe siya. So, I take another step din. Pray ang punta ako sa doktor ng Sabado. Pero hindi pa rin talaga ako nag-walk at all kasi nga sabi ko I have to check muna, kaya ba? Tapos, ito pa yung plot twist. 2 days ago, may nag-reach out din naman sa akin, yung colleague natin sa kabilang company na magkakaroon daw ng badminton competition. Sabi niya, i-pull mo naman yung mga colleagues mo sa company niyo na mag-join dito sa inter-company parang badminton game. So sabi ko, sige, G naman ako. Tapos without thinking na parang, shit, oo ka na, pilay ka nga, diba? So, pero kinol ko pa rin yung mga colleagues ko, sabi ko, sige, gawa ko ng GC, ng ganyan. Kasi kung halimbawa mang hindi talaga ako makalaro, okay lang din naman. Basta ipupul ko na makapaglaro sila and I hope manalo sila. Pero napunta rin ako sa doctor, sabi ko, Dok, baka may way naman para makapag-play ako. Ano po ba yung kailangan ko gawin? Sabi niya, so you have to undergo this X-ray, blah, blah, blah. Kasi syempre, uunahin ko pa ba yung competition versus yung sa personal talaga na hindi ka makakalakad and such. So yun. So additional, dagdag na naman yung sa inisip ko na, Lord, sana po makapag-play naman po ako. Kasi gusto ko talaga siyang makalaro. Kasi last year, in the middle of something, biglang na-aksidente ako, tumama yung braso ko. So parang, ano ba? Kakagaling mo lang. At after ng
shoulder, itong balikat ko, kasi pa naman, isang Pele na talaga tayo. Ayun lang. So, yun lang yung life update natin. Nakakatuwa. Yung mga pinapost natin, may benta tayo through affiliate. Cute lang siya na way. So, kayo guys, kung you are new from TikTok, try nyo lang maging affiliate nila. Nakakatuwa naman talaga gumawa ng video at makapag-share ng knowledge. At the same time, mag-earn ka through that. Nothing wrong with that. It's just additional source of income, lalo na sa panahon ngayon na lahat ng presyo ng bilihin mataas. It's a good thing na meron kang additional source. Yun lang. So, yun yung isa sa ano natin dito. And ito palang hawak ko. Kung nakikita nyo, ito yung tinatawag nating airbender. Ang bango niya, green tea flavor, yan siya. So, lagay ko na lang yung link if interested sila. Tapos, yung microphone naman na to, na binili natin, TNW 830, baka naman, TNW. So, ang kalaban pala ng box niya, guys. Okay. Ito siya. Ayan. Then, may display niya, may kasama na yung ganito. May charging case niya na to, guys. Ito yung ano niya. Ayan. Cute lang. Gusto ko ito magamit kasi nakikita ko yung may noise cancelling. Kailangan natin yan. Ito pala siya. Pag naka-on. Ayan na, nagkaka-on siya. Ayan siya. So, 24%. Nag-charge siya ngayon. Kung itatry natin, hindi pa kasi naka-Insta-Is Pro ako eh. Gagamitin ko sa mga susunod na video, pero yun lang. If interested sila, tingnan natin kung anong magiging result na to. So, ito ay TNW. Ba't hindi ko binili yung isa, yung E37 na mas updated? For its price kasi, ito less than 1,000 eh. May noise cancelling din siya. Ang difference lang na yung magnet na parang may kinakabit sa loob. Meron din naman siya. So, I think for content creation, this is already good. You don't need to spend much. Kasi ang mantra ko, if it serves the same purpose, ba't ka magsaspend ng so much? Although pwede kang bumili ng mga boya and such. Si boya talaga pang camera yun eh. Medyo mahal pa yun. Pag kumikita na tayo ng bonggang-bongga dito sa ginagawa natin, we'll buy that. And then, speaking of kanina, yung sa Bible nga, I bought this book. 100 Best Bible Verses. Meron tayo yan, tsaka itong daily bread. So, these are the two things na ini-incorporate ko sa daily habit ko. This one is maganda kasi, tignan nyo, may mga ganyan siya. So, 100 Best Bible Verses, lalagay ko lang din sa checkout link. Kung kailangan nating mas ma-inspire, I highly suggest, I'm not a very religious person, but I believe na lahat dapat ang ginagawa natin, mas better na kung ilalagay natin si God sa center. Kasi, who knows more? Diba? Kundi siya. And binigay naman niya ito lahat sa atin. Huwag natin kalimutan na despite ng magiging success natin for 2025, if wala naman si God sa center nun, you're never gonna be fulfilled. And that's the truth. And nothing but the truth. Yan lang. And then, if a-flashback ko kayo guys, sa kung paano kami nagsimula. Kailan ba yan? 2022, 23, 24. Magta 3 years na kami ni Yabubu. So, ito yung ginamit namin doon sa unang vlog namin. Ito yung intimacy deck. Nakakatuwa to. Pag may time kayo ng mga jowa nyo, subukan nyo to. This is very nice. Share ko sa inyo yung video na ginawa ko na hindi ko pa rin na-edit, pero ilalagay ko sa inyo yung mga first few times namin na payatot pa kami na naglalaro kami nito dun sa first vlog namin. Pagpasensyahan nyo na yung camera kasi parang iPhone lang ata yung gamit namin that time. Pero this one is a very good tech. Pakita ko sa inyo. Ano bang naman ito? Kala nyo kalokohan? Intimacy, diba? Hindi. May sense ito. So this one, pag nakita nyo, this is heart. It talks about emotions. So, may mga questions dyan, ayan, na pwede nyong sagutin dalawa. This is fun. Kasi ito, meron to dito about, this one magkaiba, di ba red? This one is blue. And blue talks about, anong symbol ito? Parang person with question mark. Ang tanong niya dito, ito medyo maganda kasi ito medyo X-rated din. What makes you feel the most competent? So parang, tatanungin niya sa partner nyo, what makes you feel the most competent? Diba? Brainy. Brain is not braining. Okay, this one is yellow naman. Kanina red, blue, and this one is yellow.
If you could see into the future, what's one thing you want to see? This is a dice, parang dice game. Yun yung question niya. If you could see into the future, what is one thing that you want to see? And then, what else? Maganda to eh. Sobrang nilaro namin to before. Ito, the green one. Pag nangyayon yung green leaves. Which personal accomplishment are you most proud of and why? So, yun yung mga ilan pa. Hindi matubali. Ibang magkakaibang kulay. Lalaroin nyo siya, shuffle nyo siya, tapos magbubunutan kayo. Paano namin yung ginawa? Upload ko yung video na yan, lapit ko yung file, edit ko para makita nyo yung nakakatuwa siya, lalo na if you're not sa stage ng getting to know. Or pwede rin naman na medyo matagal na kayo want to know something more about your partner na baka naman nakala mo, alam mo na pero hindi mo pa pala alam. It's a good way. Hindi ba si Dex? Don't put it sa yellow basket. Okay? So, ano pa bang ginagamit natin sa pagbablog? Ito, syempre ginagamit natin ang ating Huawei MatePad. Isa sa pang-edit. Ayan siya. Pag transfer ako ng file, ayan, naka-open yung TikTok natin. Ayan. So, Huawei MatePad 11.5 inch. This is a very powerful. Akalain nyo, may free word na to and everything. Kasi sobrang bilis niya. Hindi ko siya in-expect na for the price. I think less than 15,000. Ganun siya powerful. May sarili siyang editing tool. Tapos 128 gig. Tapos pwede mo pang i-connect yung hard drive. Basta meron ka nung USB-C na merong USB ports. Yun yung ginagamit ko para makapag-transfer ng file. So, for me, that is very, very, very efficient and useful din. And then, syempre, ano pa bang ginagamit natin? Ito. Ginagamit natin ito. Ito, importante to. Ito yung hard case natin na lalagyan ng mga memory card. Kasi since ang memory card ay sobrang sensitive, it contains very important files, dapat ilalagay mo siya sa ganitong hard case. So, meron siyang, I think, 4. Kita niyo ba? Meron tayong lalagyan ng card readers. Ayan siya. So, this is useful. And then, ang mga next purchases natin would be battery, memory cards, and all for this camera. And then, malapit na rin pala tayong mag-travel sa ating bagong motorcycle. Dadali na natin siya dito sa Manila. Samahan nyo ako. Ha! Kinakabahan ako kasi nga Pinay tayo, diba guys? So, parang I think I need to travel for about 7 to 8 hours on a motorcycle. I've tried doing that during our trip sa Bohol. Nag-motorbike kami from morning hanggang gabi. And the day after din, ang dala ko ng Miss Bergman. Yun yung dinaanan nating ruta. Hindi ko ma-imagine na gagawin ko siya on a longer scale from Manila to Pangasinan. So, yun yung Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko alam kung paano siya gagawin. So, dadalhin ko yung old motorcycle ko dito, si 5. Kukunin natin si Pochi na nandun. Yun ang kinuha natin last December. Honda Click 160 series. So, medyo malaki siya. Pero, sobrang smooth. Pero sana, Lord, umayon yung weather. Huwag masyado mainit. And, yun. Kinakabahan tayo, guys. Sa totoo lang. Siguro hindi yung visualize na I'm riding a motorcycle. But, yes, I've been doing motorcycle for almost 3 years, I think. 3.5 years na rin akong nagmamotor. So far, ang saya lang, ang sarap lang. Yung una kong motor is second hand, nabili ko lang siya dito sa Taguig. Ang naging problem lang ngayon, nung nagpatupad si LTO, since binili ko siya dyan sa taga Manila Waters sa BGC, yung office niya dyan. Hindi niya nabanggit na yung unang-unang owner pala niya is situated pa sa Tarlac. So, yun yung problem ko. Pero so far, nakakapag-renew ka naman, wala lang akong plaka. Kaya kayo guys, kung bibili kayo ng motor, see to it na, syempre baguhan lang tayo nan, malay ko ba. Tsaka at that time, ayoko kasi na installment, kaya binili ko siya ng car. Sabi ko, bilhin mo na nga ito ng ganito. Diba, parang bumili ka lang ng laptop, 30k. May motor na ako. Sobrang laking tipid niya guys, alam niyo ba? Although marami akong binago sa kanya, maintenance and such, pero hindi pa rin siya ganun kalaki versus kung mag-daily angkas ka. Yun yung natipid ko na. Anyway. Ang dami ko sinasabi. So, ito pa yung isa kong ginagamit pala. Pakita ko lang sa inyo. Ito. Ang ating ilaw. Napapalitan yan. Yan yung mga setup natin. Tapos, itong ating isa pa. Yan. Pailaw natin dyan. Para maganda yung ilaw. Yun yung ating mga ginagamit sa live. So,
I hope, magbasa lang tayo ng isa bago natin tapusin itong vlog. Medyo matagal na siya. Sige, pili tayo. Give me a number from 1 to 153. Let's check number 53. Okay, it's called, it's from Matthew 6, verse 9. Tama ba yung pagbasa ko? Medyo I don't familiar. Pray then in this way, Our Father who is in heaven, hallowed be thy name. Jesus taught his disciples to pray in answer to their request, so he gave them a model prayer. This was not meant to be magical incantation like abracadabra or hocus pocus said over a situation, nor it is a cookie-cutter prayer or follow this instruction kind of prayer. Jesus did not intend for this prayer to be said blindly or mechanically, without a heart or a thought. Rather, his model gave the disciples a guideline of what to pray for and how to pray. For example, the opening line identifies God in His holy place to whom we should pray. Our prayer should begin by recognizing our relationship with God. We pray to our Father in heaven, not to an automated answering machine or subordinate of God. If we call Him our Father, then we are His children. There's comfort in those words, security and protection. It's a familiar term meant to inspire heartfelt connection with the Dad in heaven looking down and watching for us. This Father has the best view of our lives and He sees everything. So pag magdadasal tayo guys, pray then in this way, Our Father in heaven, hallowed be thy name. So, doon yung tinuro ni Christ kung paano tayo magdadasal. Tapos, we can send our petitions. But, do not forget to honor the Father, to give thanks muna before we send all our petitions. And, yun lang. So, this will be the ending of my vlog. Happy Sunday, everyone. And I hope, yung mga nakaka-relate sa akin sa dilemma ko kanina, ano talaga valid naman yung nararamdaman natin. But I hope it doesn't stop you to do what you need to do. And sa akin din, reminder sa sarili ko na be more or act more. I don't know. Basta yun yung naramdaman ko noon, and sana magtuloy-tuloy na mas maging productive ako sa mga panahon na yun. Yun lang. Happy Sunday everyone. Let's go.